Luto na tayo, marami naghihintay. Hello mga mamsi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, Hisashiburi. Ngayon nga pala ay mag-iihaw tayo ng puset na gamit ang kawali. Una, minarinate muna natin ang ating puset sa asin, shoyu, mirin, sake at sugar. Mga Japanese ingredient nga pala yung ginamit ko dahil nagki-crave tayo sa Japanese na inihaw dito sa Japan kapag matsuri. Pero lalagyan din natin ng kaunting twist. Kung mapapansin nyo nga dito sa video, kumukuha nga pala ako ng kamatis at dahon ng sili dito sa aking mini garden. At eto nga, hiniwa natin ng maliliit ang ating kamatis. Di bali dinagdagan ko lang ito ng kamatis ha. At etong dahon ng sili at sibuyas. Pinagsama-sama ko lahat ng hiniwa ko at nilagyan ko ng shokusho or salt and pepper. At eto na nga ang ating pusit, minarinate ko lang nga pala ito ng mga 1 hour. Ginupit ko nga lang pala ito ng bahagya lang. Pwede rin naman kayong gumamit ng kutsilyo dito. At eto na nga ang ating patwist. Etong mga hiniwa natin ay ilalagay natin sa loob ng pusit. O diba? Pinagsama ang Japanese style at Philippine style. At eto nga sa una ay medyo na-struggle ako dito. Paglalagay ng mga laman dito sa pusit. Medyo tumagal nga ako ng kaunti dito. At sumunod naman ay nilagyan ko ng toothpick para hindi lumabas yung mga laman na nilagay natin. At eto nga, nakagawa nga pala ako ng 5 piraso. At dito sa ating kawali ay hindi na ako naglagay ng kahit ano dyan. Inilagay ko lang yung mga pusit na ginawa natin. Kung naaalala nyo yung inihaw natin sa kawali na manok ay ganun din siya. At ang apoy neto ay nasa medium heat lang. At takpan natin. At nung okay na nga ay baligtarin naman natin ito para yung kabila naman. Kung mapapansin nyo ay may sabaw-sabaw pa nga yung ating pusit. Bale, tatakpan natin uli ito at paiigahin. At kung mapapansin nyo ay nag-iga na nga yung ating pusit. At para hindi naman mukhang dry yung ating pusit, option ko lang naman ito. Di bale pinahiran ko nga pala ito ng pinagmarinitan niya. At eto na nga ang ating inihaw sa kawali na pusit. Sarap neto sa mainit na kanin. Tara, kain po at samahan pa natin ng pipino. Salamat nga pala kung nakarating ka dito. Sana hanggang dulo matapos mo. At hihingi lang din po ako ng lambing. Sana po ma-share nyo rin po to sa iba. O siya, itadakimasu po! Meron talagang mga tao sa buhay natin na pinanganak na para hindi tayo magustuhan. Kahit anong i-post mo, hindi nila yan ilalike o pupusuan. Hindi dahil sa post mo, kundi dahil ikaw yon. Inggit ang tao sa hindi masaya sa kanilang sarili. Minsan pa, ang nakikita nila sa'yo ay ang reflection lamang nila ng kanilang totoong pagkatao. Usually, ang mga taong insecure at inggit, sila yung mahilig mamuna at mamuno ng iba. Tapos, pag pinalagan mo, sila pa yung madalas na pabiktim. In control. Nais ko lang sabihin na it's about time na wag na nating paglaanan ng oras ang mga ganyang mga tao. Kapag nag-focus ka sa iyong kasiyahan, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, sila pa ay tingnan at pakinggan. Tandaan, ang mahina ay gumaganti. Ang malakas ay nagpapatawad. Ang matatalino, they know, they too ignore. Malinaw na, we cannot please everyone. Iwasan na lang ang maling tao kung meron. At piliin mo ang makakabuti sa'yo. Focus ka na lang sa iyong kinasasakupan. Kapag pinili mo ang maging masaya, dun mo na lang makikita ang kagandahan ng bawat tayo maliban sa'yo. Basta ikaw, magpakatotoo lang. At ang Diyos na lang ang bahala magpapadala ng mga taong makaka-appreciate sa'yo. Yun lang po. Salamat!